taga Santa Cruz po. Isa pong mangingisda. Noon, marami. Sagana. Kayang buhayin ng pamilya. Kaya ko paaralin ang mga anak ko. Mangisda kami. Malapit lang. Inarang kami ng Bipar. Sabi, mangat kaming ID. Kumuha kami ng ID ng Bipar sa Pampanga. Para maging malaya kami. Noong nakakuha kami, mangisda kami sa ibang shoreline. Siya naman ang kalaban namin. Saan ba kami talaga may isda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, hinto muna kayo anak. Dahil na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon na po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. Paano na? Pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Ang hiling lang namin po, mapaaral lang namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kontento sa maraming pera. Sana po, ang hiling namin kay mangingisda, tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangingisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Proceed lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. 5,000, 2,000. So tusin kami mangisda, hindi namin kailangan yan. Kung malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretsahan po. Diretsahan po, ang sinasabi ko, sasalubin ko po, diretsahan po ako. Huwag po kayong sumama sa amin kami mangingisda. Dahil sinasabi ko lang po, ang salubin namin kami mangingisda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Yan, maraming salamat po. Ito po naman, mga may fishing vessel. Good morning. Pag-upo ko po, ay ang tinutukan ko po kaagad is to empower lahat ng mga kooperatiba ng bawat sektor ng ating lipunan. Kaya, nabahala po ang inyong lingkod na ang mga mangingisda, kasi number one source of living po ng bayan ng Masinloc is fishing and farming. So, yung mga nagbabiyahe po papunta Scarborough ay nagsumbong na po na 2016-17 yan na meron na pong kwan sa kanila. Kinukuha na raw yung mga giant turtles, mga clams doon. At kaya nabahala po ang inyong lingkod na ang mga mangingisda, kasi number one source of living po ng bayan ng Masinloc is fishing and farming. So, yung mga nagbabiyahe po papunta Scarborough ay nagsumbong na po na 2016-17 yan na meron na pong kwan sa kanila. Kinukuha na raw yung mga giant turtles, mga clams doon. At hindi na rin po sila nakakapasok doon sa binabawal, binubugaw po sila. Pero minsan nakakalusot naman sila nung wala pa yung 2 vessel doon at present. Nakakalusot din sila dahil yun po ay napakahalagang bagay sa kanila. Dahil yun po yung silungan nila sa panahon ng typhoon, ng bagyo. Kaya po, kuminsan po nakakaawa sila dahil noon wala pa silang mga radar, ay dahil sa kahirapan, sila po ay isinusugal ang kanilang buhay para lumaot, pumunta sa malayo, naabutan ng bagyo. At karamihan sa kanila ay kuminsan napapadpad sa ibang lugar, minsan din na namin mahanap ang mga mangingisda namin. Kaya buwis buhay po ang pangingisda.
Kaya yung pagbaba po ninyo rito, pinapaawod ko po sa ating mahal na presidente at sa kay Speaker Romualdez, malaking bagay po na kayo po, kahit po kayo ay nagbuhat sa kanya-kanyang probinsya, nire-represent nyo ang probinsya, kayo ay nagkakaisa para lang tulungan ang bayan ng Masinloc. Sana po, mas lalong gabayan pa kayo ng ating mahal na Panginoon na bigyan ng malawak na kaisipan upang gawin natin ang nararapat na hakbang sa kapakanan ng mga mamayan, lalo dito sa lalawigan ng Zambales. Kasi hindi lang bayan ng Masinloc apektado, maraming mangingisdang apektado sa buong lalawigan ng Zambales. Kaya maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Mayor Lim. Bago tayo magpatuloy para sa ating mga leaders ng mga mangingisda, ay nag-request po si Congresswoman Nanay Bing Maniquez para po mabigyan siya ng panahon para makausap din lahat. You are recognized, Congresswoman Bing. Yes, Chair. Magandang umaga po. Kahapon ho, nakausap ko po ang ating mga mangingisda. At talagang sila po ay natutuwa na magkakaroon sila ng pagkakataon na maikwento ang kanilang sitwasyon. Kung anong nangyari dati, kung nasaan sila ngayon, at ang pangarap po sana nila kung saan sila tutungo. King bagay po na bababa po ang gobyerno dito po sa Amigan. Tama po yung sinabi ni Gov at ni Mayor Senyang na hindi lang ho Masinloc ang affected. As far as Subic, up to Santa Cruz po, apektado po lahat ang ating fisher folks. Pero sa pagbaba po ng national government, ni President Bongbong Marcos, House Speaker Martin Romualdez, nandito po ang Kongreso, nagpapasalamat po kami. Mauuna pong magbibigay ng mensahe ang Kapitan ng Santa Cruz, si Kapitan Munja, tapos sunod-sunod na po sila magpapakilala at sasabihin po ang kanilang mga saloobin. Maraming salamat po, Chair. Maraming salamat po, Kong Nanay Bing. Yes, papakinggan na po namin kayo. Magpakilala lang kayo kung sino kayo po, anong posisyon or anong asosasyon ang inyong nirepresenta. Bibigyan lang po natin ng 3 minutes, siguro to 5, para mapakinggan din po natin ang iba. Pwede na po tayo mag-umpisa. Five minutes po. You have 5 minutes, sir. Magandang. Okay. Hello. Ito, ma'am, salamat. Unang-una po mga kabarangay, dito po sa bayan po ng Zambales. Nagpapasalamat po ako sa aming mahusay na Nanay Bing. Talagang isang nanay na mapagmahal sa kanyang mga anak. Nandiyan po ang ating mahal na gobernador, isang tatay na mapagmahal dito po sa Zambales. Hindi po kami pinapabayaan, lalong-lalo na po yung bayan po ng Santa Cruz. Ito po isang patotoo. Bata pa ako, nangingisda na ako. Hanggang umabot po sa, nanalo po akong bilang kapitan. 15 years old po ako, nangingisda na ako, dahil ang tatay ko po isang fisherman. Excuse Kap, manyari pong magpakilala kayo, anong barangay kayo at anong bayan po. Okay po, yung nasabi po ni Nanay Bing kanina, ako po si Jerry Munja, barangay captain po ng barangay Locapo North. Isa po akong mangingisda. Ang tatay ko isang mangingisda, kaya natuto po akong mangingisda. 15 years old pa po ako, nangingisda na ako, Nay. Dekada 80, minsan napunta po kami ng Kalburo. Doon po sa Kalburo talagang napakaraming isda. Pagpunta po namin ng Lunes, babalik po kami ng Bernes. Puno na po yung malaking bangka po namin. Tuwang-tuwa po yung aming mga isda, kaya marami pong nagpagawa ng mga lalaking bangka. Maraming pumunta ng Kalburo dahil doon po ang yaman ng Zambales. Pero sa ngayon mga kaibigan, nandiyan po tayong lahat. Hirap na po kami talaga.
buhat nung pinagbawal ng mga Chinese, nadadago kami doon. Hirap na po talaga kami. Patunay na po, nandyan po ang aking kabarangay na humingi po kami ng tulong. Lalong-lalo na po dito po sa aming mahal na gobernador, John Ibdani, lalo na po kay Nanay Bing Manikis, Nay, talagang tulungan niyo po kami. Mga kabarangay ko, isang linggo lang po hindi makalaot. Ang sabi po sa akin, Kap, bigas. Dahil wala na po silang maisaing. Namumuhay po kami ngayon sa mga payaw. Nandyan po ang aming mahal na former kapitan. Marami po siyang payaw. Pero ang payaw niya po minsan nawawala. Napapatid yung kanya. Kanya sana po sa inyo po mga congressman, sa aking idol, Dan Fernandez at Richard Gomez, sir. Idol ko po sa pelikulang mga ito eh. Okay po. Okay. Ayan po yung aking mga kabarangay. Humingi po ng tulong po sa inyo. Talagang naghikas na po yung aming pahingisda dito po sa bayan ng Santa Cruz. Sabi nga ni Nanay Bing, hindi po bayan ng Santa Cruz, buong Sambales po, buong pahingisda ng Sambales. Kanya sir, talagang gusto po namin talaga magsigawan kay Simping na tanggalin na po yung mga barko dyan sa Excalibur para patuloy po yung aming pahingisda. Nananawagan po kami sa inyo lahat. Muli po, Nanay Beng, Sir John Ibdani, maraming salamat po dahil nasabi na po namin yung aming naranasan dyan. Ayan po ang isang kapitbahay namin kabarangay. Sinabi po niya na inispiran sila. Kanya patunay po na talagang mahirap yung kalagayan po namin may isda ngayon. Muli po, isang magandang umaga po sa atin lahat. Thank you. Salamat po, Kapitan. Salamat po, Kapitan. Sino po sunod? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pangunguna po ng ating mahal na Mayor, ng ating Vice Mayor at ng Council po ng Bayan ng Masinloc. Sa ating pong mahal na ama, ng ating pong lalawigan, mahal na Governor po, John Ibdani. At sa lahat po ng ating mga kongresista na narito po ngayon, sa pangunguna po ng ating na Congresswoman, Madam Manikis, Nanay. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga narito ngayon, sa lahat ng mga panauhin po, ay nais ko rin po sa inyong ipabatid na bilang isang Pangulo ng isang mangingisda dito sa bayan po ng Masinloc. Ako po si Ginoong Leonardo Quaresma mula po sa New Masinloc Fisherman Association at isa rin po ako sa nangunguna at spokesperson po ng mga mangingisda sa lalawigan po ng Sambales. Sa ngayon po, ako po ay nagsasalita ngayon at nais kong iparating sa inyo kung ano po yung naranasan ng ating mga mangisda, hindi lamang po dito sa bayan ng Masinloc, kundi sa lalawigan po ng Sambales. Sapat mula po nung nag-stand up ang Excalibur o ang Panatag o ng Baho de Masinloc, ay totoong natigilan na po, ay totoong malaki na po yung pagbabago ng pangingisda ng ating pong mga kababayan, ng ating mga kama, ibang mula sa ibang ating bansa. Mula po sa Pangasinan, mula po sa lalawigan po ng Bataan, at marami pa pong iba na pumupunta po na nangingisda sa lugar natin. Kaya mula po nung nag-stand up ito, nagpipilit pa rin po yung ating mga mangingisda na pumalaot na para pumunta sa Baho de Masinloc. Subalit nararanasan na po nila ang pambubulit tungkol dito ng mga Chinese Coast Guard. At maliban dito, dito na po hinaharang yung ating mga mangisda, pinipigilan na pumasok doon sa loob ng lagon. At ganoon din po ay kinukuha yung magagandang huli ng ating mga mangisda. At kanila pong kinukuha ano yung kanila hindi maibigan yun na lamang po ang naiuwi ng ating mga mangisda. Ganyan po kalungkot na nangyayari sa ating pong mga mangisda dito po sa lalawigan ng Sambales, ang ating karatig lalawigan sa ating pong bansa. Kaya kakalungkot po ito sa amin sapagkat mayroon pong nakakaranas ng water cannon. Noong 2013, kami po ay pinuntahan ng Solicitor General
para alamin kung sino po yung pangunahin na nakapunta sa Scarborough Shoal. Para sila po ito ang magbigay ng testimonya para maipakita na ang Baho de Masinloc o ng West Philippine Sea ay totoong pag-aari po natin dito sa ating lipunan at hindi ito pag-aari ng dayuhang bansa. Kaya nagbigay po ako ng 6 noon na nagbigay po ng testimonya sa UNCLOS para magpapatibay na ito po yung pangunahing nakadiscovery sa West Philippine Sea. At maliban po dito ay noong 2016 na ibaba po ang desisyon na naipanalo po natin ang kaso sa tribunal. At maliban dito ay noong 2013 naman, diyan na nilagyan po ng giant barrier yung Baho de Masinloc. Subalit sa kasamang palad, dahil siguro kaisa natin yung kalikasan, winasak ng masamang panahon yung kanilang inilagay na giant floater dyan sa lugar na yan. At bukod pa rito, nakaranas din po yung ilan nating mga kababayan na mula po sa Santa Cruz at mula sa bayan po ng Subic, na water cannon sila noong 2014. Mayroon pong lumabas na sa mga pahayagan na nangyari po sa ating mga mangingisda. At noong 2018 naman po, mayroon tayong kababayan na mangingisda mula po sa Subic na binangga yung likuran ng kanilang bangka at nawasak po ito. Marami po tayong kababayan na mula sa Subic na saksik po sa pangyayaring yan. Sa ngayon, sa kasalukuyan, alam nyo po na dati-rati po mula sa gilid ng Baho de Masinloc, nakakarating po yung ating mga mangisda doon. At yung carrier po ng mga Chinese Coast Guard hindi na po nakakapasok dyan, ay hinarang na po nila yung kanilang malaking carrier dyan sa bukana ng Baho de Masinloc. Kaya yung mga malalaking motherboat po natin dyan hindi na po nakakapasok. At ang nangyayari, yung ating mga maliliit na sinasama ng mga motherboat, sila na lamang po yung nakakapasok sa loob, parang magnanakaw. Sabi ko nga sa marami kong mga interview sa mga journalist. At maliban dito, ang nangyayari, pagka nakita nila yung ating mga mangisda na nakakapasok dyan at marami na silang huli, dyan na po nangyayari yung sinasabi nila na pinapalabas pa noon na barter yung nangyayari. Pero hindi naman po totoong barter ang pangyayari dyan, kundi ito ay isang pambubuli sa ating mga kasamang mangingisda na kinukuha nila minsan nagkakahalaga ng 10,000 yung kanilang kinukuhang huling isda at ang pinapalit nila ay 5 kilong noodles na may expired pa yung kanilang binibigay. Pinalabas ko po yan sa presscon sa UP noong nagkaroon ng presscon yan. Pinalabas ko po yan noon para maipakita na totoong ganito ang pambubuli ng mga Chinese Coast Guard dyan sa bagay na yan. At itong huli, nung dati-rati, nakakalapit pa yung ating mga motherboat mula po sa 1 nautical miles, 2 nautical miles, 3 nautical miles, pero sa kasalukuyan po ngayon, itong huling paglayag po namin dyan, hanggang sa 24 nautical miles na lang po yung aming mga distansya ng mga motherboat natin dyan, na hindi na po totoong pinapalapit na yung ating mga motherboat para sa ganun ay hindi po mahirapan yung ating mga mangisda. Kaya sa ngayon po ay sa kasalukuyan, observe lang po natin yung 5 minutes. So, yan lamang po ang kasabayang pangyayari ngayon. Kaya ako po nagpapasalamat sa lahat po ng narito ngayon sapagkat napakinggan nyo po yung mga hinaing ng mga mangingisda po natin. Yes, at sana sa tulong po ninyo ay mabigyan po natin ng lunas ang mga ganitong suliranin po na ating pong nararanasan ngayon. Sapagkat hindi lamang po ito usapin naming mga mangingisda sa bayan ng Masinloc, usapin po ito sa buong po natin. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po sa presidente ng mga mangingisda. Isunod naman po natin ng grupo ng San Salvador, Masinloc. Hello po. Ako nga pala po si Jeffrey Lad, ang bilang chairman ng mangingisda po dyan sa San Salvador, Masinloc, Zambales, na talaga pong marami na pong karanasan sa West Philippine Sea. Gusto ko lang po sanang iparating sa inyo na sa mga nandito po sa ating harapan na sa ating mga Pilipino na wala naman po tayong kakayahan na lumaban sa kanila. Isa lang naman po ang daing naming mga isda na muling maibalik kami muli sa West Philippine Sea at Baho de Masinloc na makapangisda. Dahil sa totoo lang po, napakarami na naming karanasan na napangaharas
Hindi po namin iniindayan. Ang inihiling po lang namin sa gobyerno natin na kaming mga taga Masinloqueño ay malaya pong makapangisdang muli sa Baho de Masinloc na walang gumagambala sa amin. Kahit nandyan po ang mga China, okay lang po sa amin. Kasi kung sa tatanungin lang naman po kami lang po naman talaga ang pinakabantay ng Baho de Masinloc. Kaming mga taga Masinloc talaga ang na sana kami po ay matulungan na sa mga nangyayaring ito po na may dumating sa amin na kaming mga isda uhuliin ng China, masakit po sa aming kalooban. Kaya ang gusto lang po sana naming iparating sa inyo na sana matulungan kaming muli na walang gagambala sa amin na mangisdang muli sa Baho de Masinloc. Yun lang naman po ang tangi kong dapat iparating sa inyo. Yun lang naman po. Salamat po. Salamat po. Isunod natin, Kuya. Galing naman po sa Santa Cruz. Ako po si Noli de los Santos, taga Santa Cruz po. Isa pong mangingisda. Noon, marami. Sagana. Kayang buhayin ng pamilya. Kaya kong paaralin ang mga anak ko. Mangisda kami. Malapit lang. Hinarang kami ng BIPAR. Sasabi, mangat kaming ID. Kumuha kami ng ID ng BIPAR sa Pampanga. Para maging malaya kami. Noong nakakuha kami, mangisda kami sa ibang shoreline. Siya naman ang kalaban namin. Saan ba kami talaga may isda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, hinto muna kayo anak. Dali na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon na po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. Paano na? Pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Ang hiling lang namin po, mapaaral lang namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kontento sa maraming pera. Sana po, ang hiling namin kay mangingisda, tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Proceed lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. 5,000, 2,000. So tusin kami mangisda, hindi namin kailangan yan. Kung malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala dahil maliit lang po kami. Sinong tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretsahan po. Diretsahan po. Ang sinasabi ko, sasalubin ko po, diretsahan po ako. Huwag po kayong sumama sa amin kami mangingisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kami mangingisda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat.